Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 181. Si Zach, Howard, at ang kanyang anak ay umakyat sa platform ng magkasama. Novel drama. Tumayo sila sa parehong hilera ng hindi sinasadya. Sa sorpresa ng lahat, binigyan nila si Gerald ng 70° bow. Masayang makilala ka, G. Crawford. Binabati kita sa pagbili ng bundok na Top Villa. Sinabi nila ng magkakaisa, tulad ng tinalakay nila ito, at naabot ang isang kasunduan. Isang malakas na bang ang narinig. Sa sandaling sinabi nila na, lumitaw ito tulad ng isang mahusay na suntok ay itinapon sa karamihan, at sila ay nabigla ng labis. Mr. Crawford. Kaya't lumiliko na siya si G. Crawford. Panipi. O Diyos ko, siya ba ang G. Crawford mula sa Mayberry? Siya ba ang ganap na pambansang milyonaryo, G. Crawford? Panipi. Nakakulong sila sa sorpresa at kaguluhan. Ano? G. Crawford. Kaya si Gerald na si G. Crawford. Panipi. Si Rita ay nag-staggered at umatras ng mahina. Sa panahon ng kanilang muling pagsasama-sama ng pamilya, may gumawa ng isang hulaan na si Gerald ay ang ganap na pambansang milyonaryo, si G. Crawford. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Rita doon at pagkatapos. Ito ay dahil hindi ito katulad ni Gerald. Ngunit ang eksena bago sa kanya sa lalong madaling panahon ay nagulat siya ng malalim, kaya't malapit na siyang malabo. Miss Crawford. Si Gerald ay si G. Crawford. Kudlit. Hindi nakakagulat na $100,000,000 ang walang kahulugan sa kanya. Hindi man lang siya nagulat nang hinawakan niya ang marangyang kotse na nagkakahalaga ng halos $2,000. Ito ay dahil siya ay isang prestihiyoso at mayaman na kabataan, Mr. Crawford. Siya ang tagapagmana ng pinakamayaman at maimpluwensyang pamilya. Ang ekspresyon ng mukha ni Rita ay naging komplikado. Napuno siya ng malalim na panghihinayang. Kasabay nito, lumala ang ekspresyon ng mukha ni Wyatt. Nagsisisi din siya. Ilang sandali pa, nais ni G. Crawford na makipagkamay sa kanya. Ngumiti pa siya sa kanya. Iyon ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang makalapit sa mga mayayaman at makakuha ng ilang mga benepisyo mula dito. Ngunit ano ang ginawa niya? Hindi man lang siya sumulyap kay G. Crawford. Bukod, ano pa ang sinabi niya? Kinundena pa niya si G. Crawford, na inaangkin na siya ay isang tao lamang. Sinimulan pa niyang bigyan siya ng isang mahirap na aralin, ngunit ngumiti lamang si G. Crawford nang walang sinasabi. Kasabay nito, sina Don, Nyla, Samuel, at Melanie ay nakakagulat sa pagkabigla. Sa madaling sabi, napuno sila ng malalim na panghihinayang. Tumayo si Gerald sa platform. Tiningnan niya ang mga ito na lumilitaw na nagulat sa harap niya. Ginawa niya ang parehong bagay, ngumiti siya ng casual. Hindi niya kailangang masiraan ng loob sa kanila. Ito ay mas mahusay sa ganoong paraan. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagtalo sa kanila ng masigla. Tumingin si Gerald kay Rita sa tabi niya. Rita, binili ko na ngayon ang villa. Hindi mo ba ako bibigyan ng susi at pagkatapos ay dalhin mo ako doon upang tingnan ang bundok Top Villa? Panipi. Ako, oo, G. Crawford. Sinabi ni Rita na may labis na kahirapan. Hindi niya alam kung paano niya dapat tugunan si Gerald. Tumalikod siya at dinala sila. Di nagtagal, nakarating sila sa paanan ng bundok kung nasaan ang bundok na villa. Rita, nais naming pumunta din. Maaari mo bang pakiusap kay G. Crawford at hilingin sa kanya na isama kami. Panipi. Dalawang magagandang kababaihan sina Don at Nyla ay nagmamadali patungo sa kanila ngayon. Nang makarating sila kay Rita, sinasadya nilang magsalita ng malakas, upang pakinggan lamang sila ni Gerald at napagtanto na talagang pinagsisihan nila ang kanilang nagawa. Hindi rin nila pinansin ang malalim na kahihiyan na napapabagsak sa kanila kapag ginawa nila ito. Hindi nila gaanong pakialam ito. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan nila upang mapalugod si G. Crawford upang patawarin niya sila. Naniniwala sila na makakakuha sila ng isang bagay mula doon. Kahit na hindi sila hinahangaan ni G. Crawford, magagawa nilang manatili sa tabi niya at maging kanyang mga lingkod na binigyan kung gaano sila kaganda. Ako, hindi ko magagawa iyon. Nagulat pa rin si Rita. Paano siya makakatulong upang makiusap sa kanya? Mr. Crawford, maaari mo bang hayaan kaming pumunta doon at tingnan? Mali lang kami ngayon. Humihingi kami ng paumanhin. Maaari ba nating malaman kung paano natin mahahanap ang iyong kapatawaran? Panipi. Parehong Don at Nyla ay naging luha.
Sa katunayan, nadama ni Gerald na medyo humingi siya ng paumanhin sa kanila nang makita niya ang mga ito. Binago nila ang kanilang saloobin ng labis sa napakaliit na oras. Direkta ni Gerald na ibinigay kung ano ang sinabi nila ngayon. Fine, kung nais mo akong patawarin ka, kumilos tulad ng isang aso at bark sa harap ko. Sinabi niya ang mga salitang iyon sa galit na humihiling sa kanila na mawala kaagad. Ang ilang mga barks ay narinig. Sa hindi inaasahan, nagsimula silang magbarking tulad ng isang aso sa harap ng lahat. Kasabay nito, umikot sila sa paligid at sinabi, Mr. Crawford, parang aso ba ako ngayon? Anong uri ng babaeng maliit na tuta ang nais mong makita? Bakit hindi mo ako hiniling na kumilos para sa iyo? Panipi. Natigil nila ang kanilang mga dila sa Gerald. Kabanata 182. The Asterisk Man ito. Panipi. Naramdaman ni Gerald na malapit na siyang magkaroon ng sakit ng ulo. Ang dalawang babaeng iyon ay talagang ang pinakawalang kahihiyan na kababaihan na si Gerald ay nakilala sa kanyang buong buhay, kahit na higit pa kay Xavier. Hiniling niya sa kanila na bark tulad ng isang aso, at ginawa nila ito ng walang pag-aalangan. Sa totoo lang, kapwa sina Don at Nyla ay nanganganib sa lahat ng mayroon sila. Tiyak na kumapit sila kay G. Crawford kahit na ano ang hiniling niya sa kanila na gawin. Ito ay talagang isang mabisang taktika. Si Gerald ay hindi nagsalita ngayon. Inikat niya ang kamay niya. Sumama ka lang kung nais mo. Mr. Crawford. Panipi. Sa sandaling iyon, sumigaw si Wyatt. Itinaas niya ang dalawa sa kanyang mga kamay at baluktot ang kanyang katawan ng bahagya. Pagkatapos ay pinisil niya ang karamihan ng tao at tumakbo patungo kay Gerald. Mr. Crawford. Hindi ko alam kung sino ka lang ngayon. Mali ako. Mangyaring patawarin ang aking masamang kaugalian. Ako ay Wyatt Light. Ipinakilala kami sa isa't isa ngayon. Panipi. Hinawakan ni Wyatt ang dalawa sa kanyang mga kamay sa mid-air, nais na magkaroon ng mas malapit na pakikipag-ugnay sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Si G. Crawford ay talagang hindi isang tao na kayang makasama ni Wyatt. Tiyak na makakasira siya kay Wyatt anumang minuto. Ngunit hindi kita kilala. Malumanay na sinabi ni Gerald, pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ito, G. Crawford, ang aking anak na babae at ako ay nasaktan ka lang ngayon. Patawarin mo kami. Humihingi kami ng paumanhin. Panipi. Si Wyatt ay lumitaw na medyo nagagalit. Inalis niya agad ang kanyang kamay, at humakbang si Melanie. Ito ay lumiliko na ang nakamamatay na taong ito ay si G. Crawford. Hindi inaasahan. Panipi. Mr. Crawford, mali ako ngayon. Panipi. Oh, wala ka bang misophobia? Umupo ako sa likuran mo ngayon lang. Sobrang sabik mo kaya binago mo ang iyong upuan. Ngayon, parang wala ka na ngayon. Bakit ka napakalapit sa akin? Hindi ka ba natatakot? Panipi. Ngumiti si G. Crawford, at iyon lang ang ginawa niya sa ngayon. Ako. Malalim na namula si Melanie. Hindi ba ako sapat na kaakit-akit para sa kanya? Ngumiti si Gerald ng mapait at umiling-iling. Hindi na siya nag-abala tungkol sa kanila. Tumalikod siya at umakyat sa bundok kasama si Zack at ang iba pa. Iyon ang unang pagkakataon na kinundena ni Gerald ang iba. Sa katunayan, medyo nasaran siya ngayon. Matapos may bulalas ang kanyang galit na ganyan, mas maganda ang pakiramdam niya. Bukod dito, ang kanyang labis na mapang-akit at mayabang na pangalawang pinsan sinundan ni Rita si Rita sa likuran niya, na hawak ang susi sa kanyang kamay. Ginawa nitong naramdaman ni Gerald na talagang kamangha-manghang pagiging isang mayamang tao. Sa katunayan, si Rita ay nasa isang problema din. Ito ay dahil nagsimula siyang humawak ng iba't ibang mga damdamin at emosyon kay Gerald sa sandaling iyon. Nadaman niya na si Gerald ay lumitaw na gwapo, labis na labis. Napahiya ng malalim si Rita, ngunit alam niya na ito ay isang magandang bagay. Ito ay dahil parang mayroong isang bagong pagkakataon para sa kanya pagkatapos ng lahat, na ikinasal sa isang mayamang pamilya. Mula sa nakikita niya, si Gerald ay hindi lumilitaw na kinamumuhian siya. Bukod sa, siya ay magiging butler para sa bundok Top Villa mula ngayon. Tiyak na magkakaroon siya ng maraming pakikipag-ugnay kay Gerald. Sister, nangangahulugan ba nagagawa ako ng masama sa iyo? Ang hapon na iyon ay talagang kawili-wili. Naglakad-lakad si Gerald sa paligid ng villa ng halos 1 hanggang 2 oras. Dinala niya sila at bumaba sa bundok bandang 8:00 ng hapon. Nang marating niya ang paanan ng bundok, may ilang mga mensahe sa kanyang pangkat ng klase na nag-chat ng biglaan. Ito ang kinatawan ng klase, si Cassandra na nag-post ng ilang mga larawan at salita sa pangkat. Mangyaring tulungan upang ibahagi ito sa iyong social media. Tulungan ang aming kaklase. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay malubhang may sakit, at hindi rin siya makakakuha ng pera.
Mangyaring magbigay ng pera at tulungan silang malutas ang isyong ito. Ang iyong kabaitan ay lubos na pinahahalagahan. Panipi. Sa unang sulyap, napagtanto ng isa na si Cassandra ang siyang namamahala sa pagbaril ng mga litrato at pagsulat ng nilalaman. Ito ay Layla Hack. Hiniling sa kanya ni Cassandra na humawak ng isang tanda sa mga salitang, "Mangyaring tulungan mo ako." Nag-screw ito at tumayo sa platform sa klase. Tila humihingi siya ng tulong sa lahat. Sa sandaling iyon, si Layla ay tila labis na nakamamatay, at mahigpit na ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan niya ang pag-sign sa kanyang mga kamay. Maliwanag, ang kanyang mga kuko ay nasaksak ng malalim sa pag-sign ng papel. Mga kaibigan, ito ang litrato at mga detalye na dinisenyo ko para kay Layla para sa kampanya sa pangangalap ng pondo. Mayroon bang anumang iniisip mo na dapat kong pagbutihin? Kung hindi, iulat ko ito sa kagawaran. Kung sa palagay mo ay walang problema dito, mangyaring tumugon sa numero na 1, dito. Panipi. Parehong isinulat ni na Blondie at Felicity ang kanilang tugon. 1. Panipi kuwit-kuwit panipi. Tunay na babaeng iyon. Paano niya madurage ang dignidad ng isang tao? Hindi alam ni Gerald kung kailan bumalik si Layla sa kolehiyo. Hindi rin siya namamalayan nang magsimula ang kampanya sa pangangalap ng pondo. Ngunit alam agad ni Gerald na ito ay ideya ni Cassandra, gamit ang isang taktika para sa mga layunin ng pangangalap ng pondo at publisidad. Ito ay dahil napilitang gawin ni Gerald ang eksaktong bagay ni Cassandra dati. Inamin niya na ito ay isang paraan upang maipakita ang kanilang pakikiramay at pagbutihin ang karangalan at reputasyon ng klase. The asterisk man ito. Alam ni Gerald ng eksakto kung ano ang nadama ni Layla sa sandaling iyon mula nang maranasan niya ito dati. Hindi rin niya maaaring madala ang ganitong uri ng kahihiyan. Paano ang tungkol kay Layla na may higit na pagpapahalaga sa sarili kaysa sa kanya? Yoel, sumakay ng kotse. Kailangan kong bumalik sa kolehiyo agad na ito. Panipi. Agad na sinabi ni Gerald. Kabanata 183. Di nagtagal, nakarating si Gerald sa kolehiyo. Dumiretso siya sa kanyang sariling silid-aralan sa departamento. Nang makarating siya sa pasukan sa kanluran, nakita niya na masikip ito. Maraming mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga kagawaran, at halos naharang nila ang kalsada. Nakita ni Gerald si Harper at ang iba pa na tumayo sa karamihan. Kaya pinisil niya ang kanyang daan papunta sa karamihan. Pagkatapos ay nakita lamang niya ang nangyayari. Ang isang batang babae ay nakatayo sa pasukan sa kanluran, na may hawak na isang senadoryas na kaaya-aya. Ibinaba niya ang ulo, ngunit kinilala siya ni Gerald sa unang paningin. Ito ay walang iba kundi si Layla. Sa tabi niya, mayroong Cassandra, Victor, at ang pangulo ng Student Union si Whitney. Sa sandaling iyon, kumilos si Layla tulad ng isang imahe sa background, na nagbibigay sa iba ng pagkakataon na i-snap ang kanilang mga litrato sa kanya. Gerald, narito ka. Napakadismaya. Panipi. Bahagyang tinapik ni Harper ang balikat ni Gerald. Galit na sinabi niya, si Layla ay nasa ilang krisis ngayon. Ngunit ang kinatawan ng klase ay nasa linya. Mabuti kung nais nilang humawak ng isang kampanya sa pangangalap ng pondo. Ngunit bakit kailangan nilang pilitin si Layla na humawak ng isang tanda na tulad nito at tumayo dito sa harap ng lahat? Panipi. Sinabi ni Benjamin, kung hindi sila lumikha ng gayong kaguluhan, paano makakakuha ng katanyagan ang ating kagawaran? Tingnan mo na lang ngayon. Ang mga kinatawan ng klase, sina Victor at Whitney, ay nagtrabaho ng husto para sa buong hapon para sa kaganapan sa pangangalap ng pondo ni Layla. Pagkatapos ay hiniling nila kay Layla na tumayo roon ng ganyan lamang upang maipakita nila ang tungkol dito. Panipi. Bukod, ang kaganapang ito ay nakakaakit ng pansin ng kolehiyo. Sinasabi nila na kailangan nilang maglagay ng kabuluhan, at dapat nilang tulungan ang partikular na mag-aaral na malutas ang kanyang krisis. Panipi. Sa totoo lang, maraming mga mag-aaral ang nakakaalam sa kwento sa loob ng kaganapang iyon. Medyo nagagalit sila tungkol dito. Ang iba na hindi alam kung ano ang nangyari ay may isa pang uri ng mindset. Tingnan mo lang siya. Gaano siya kaawa. Ang kanyang pamilya ay naubusan ng pera. Kaya't higit pa siyang handang tumayo sa harap ng lahat, sinusubukan ng kanyang makakaya na makalakam ng pondo para sa kanyang nakababatang kapatid na babae upang ang kanyang sakit ay mapagaling. Panipi. Nakakaawa siya. Kaya't marami sa kanila ang handang magbigay ng pera para sa kanya. Ngunit para sa mga nakakaalam sa loob ng kwento ay perpektong nalalaman ang katotohanan na lahat ito ay binalak at inayos ni Cassandra. May nangyari sa umaga. Bumalik si Layla sa kolehiyo at humingi ng tulong kay Cassandra. Sa huli, naisip ni Cassandra ang gayong plano para sa kanya. Kung tumanggi si Layla na gawin ito, hindi niya ito tutulungan sa ibang kahilingan. Mr. Zack, narito ka. Panipi.
Nakipagkamay si Cassandra sa isang direktor na nasa gitna na may edad. Pagkatapos nito, kinuha ng gitnang may edad na direktor ang kanyang donasyon $200 at inilagay ito sa kahon ng donasyon. Mr. Zack, kumuha tayo ng larawan ng pangkat. Panipi. Oo naman. Ang tunog ng mga shutter ay narinig. Kumuha sila ng isang larawan ng pangkat. Hoy, Tyler, narito ka. Panipi. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga kaibigan ni Victor. Binati niya sila ng smugly. Ang mga kaibigan na iyon ay nagmula sa ibang departamento, at magkaibigan sila sa unyon ng mag-aaral. Oo. Pagkatapos, nag-donate din sila ng ilang daang box din. Di nagtagal pagkatapos nito, na-snap nila ang ilang mga larawan ng pangkat doon. Pinanood ni Gerald ang buong eksena doon. Napagtanto niya na ang buong proseso ng donasyon ay halos pareho ng mga pamamaraan. Paano ito matatawag na isang donasyon? Ito ay ilang uri lamang ng palabas, na ipinapakita ang karangalan ng isang tao. Gerald ay galit na ang kanyang mukha ay namutla. Naawa siya kay Layla na ngayon ay lumitaw na walang pag-asa at desperado. Kasabay nito, naramdaman din niya na medyo nagkasala din siya. Siya ang una na nakakaalam na may mali sa pamilya ni Layla. Nagtiwala siya sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Bukod dito, pinayuhan niya siya at binigyan siya ng pag-asa. Ngunit sa mga susunod na araw, hindi niya pinamamahala ang tulungan siyang malutas ang krisis sa oras na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya inilagay sa isang mahirap na posisyon. Si Gerald ay hindi tulad ng isang mabait at mapagbigay na tao. Ngunit sa tuwing nakakita siya ng isang eksena na ganyan, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang sarili. Ito ay dahil nakaranas siya ng parehong uri ng bagay dati. Hindi ko na ito hayaang magpatuloy. Maaaring mawala din ni Layla ang pagnanais na mabuhay noon. Kudlit. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadali si Gerald sa karamihan at itinulak palayo si Victor, na kumukuha pa rin ng larawan ng grupo. Kinuha niya ang pag-sign ni Layla at itinapon ito. Gerald, ikaw. Tumunog si Layla. Maliwanag, maraming beses na siyang umiyak ngayon. Layla, hindi mo kailangang maging background para sa kanila. Kung nais nilang tulungan ka ng time, hindi nila kailanman gagawin ang ganoong bagay sa iyo. Tutulungan kita sa pera. Bumalik ka na lang sa silid-aralan muna. Panipi. Galit na sinabi ni Gerald. Maraming mabait na tao sa mundong ito. Kung ang isang tao ay nasa malaking problema, ang iba ay tiyak na magpapahiram ng isang kamay kung napansin nila ito. Ngunit paano magagawa ni Cassandra at Victor ang ganoong bagay? Pinahusay mo ang pangyayaring ito at ginawang mabuti ang iyong sarili tungkol dito. Hindi ka talaga dapat gumawa ng isang bagay na tulad nito. Panipi. Gerald. Nagalit ka na ba? Panipi. Galit na tinitigan ni Whitney si Gerald. Kailan siya naging matapang? Kabanata 184. Gerald, alam mo pa ba ang pinag-uusapan mo ngayon? Dapat babalaan kita ngayon. Mawala ng instant na ito. Kung hindi, ikaw ay mapatalsik. Panipi. Pinahahalagahan ni Cassandra ang kanyang dignidad at katanyagan. Galit na galit siya nang marinig niya si Gerald na hinatulan sila ng ganyan. Si Victor ay higit pa. Ikaw ay isang mahirap na tao lamang. Huwag makaramdam ng labis na pag-smug tungkol sa iyong sarili dahil lamang sa nanalo ka ng isang loterya. Gaano ka manggahas na i-shove mo ako? Panipi. Pagkatapos, hinawakan ni Victor ang buhok ni Gerald at kinaladkad siya. Pagkatapos ay sinampal niya ng diretso ang mukha ni Gerald. Si Victor ay tiyak na isang masamang tao. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Kailan siya ginagamot ng ganyan? Bukod, si Gerald ay hindi kasing lakas ng siya. Naramdaman ni Gerald na medyo masakit na sinampal niya. Mangyaring huwag mo na siyang talunin. Victor, hinihiling ko sa iyo. Huwag mo siyang talunin. Hindi ko na gusto ang donasyong ito. Huwag mo lang siyang talunin. Panipi. Malalim na natakot si Layla. Pagkatapos ay sumugod siya kay Victor at hinawakan siya mula nang mangyari ang pangyayaring iyon dahil sa kanya. Nawala ka. Dalawang nakalulungkot na mahihirap na tao. Paano mo ako hinawakan? Panipi. Malakas na sumigaw si Victor. Nais pa niyang itapon ang kanyang sarili kay Gerald, binugbog siya. Isang malakas na bangang narinig. Bigla, nadama ni Victor na ang kanyang paningin ay malabo at naharang ng isang bagay na itim. Ang isang pulang bagay na material sa harap niya, na pinalaki ng dahan-dahan. Ito ay Gerald. Kumuha siya ng isang ladrilyo mula sa tabi niya at hinampes ito sa ulo ni Victor. Gumamit si Gerald ng isang mahusay na puwersa. Nasira ang ladrilyo. Isang malakas na sigaw ang narinig. Hinawakan ni Victor ang kanyang ulo, nahulog sa lupa, at umungol sa paghihirap. Pinalo niya siya. Ang iba ay nasa malalim na takot. Parehong Whitney at Cassandra ay natakot sa kanilang mga wits. Gaano kalaki at mabangis na si Gerald.
Oh gosh! Tinalo ng mahirap na tao si Victor. Panipi. Ayaw na niyang mabuhay. Hindi ba niya alam kung anong uri ng isang maimpluwensyang tao ang ama ni Victor? Panipi. Tapos na ngayon. Hindi na siya makakapunta sa kolehiyo na ito. Panipi. Paano siya mananatili pa rin? Kahit na pinalayas siya ng kolehiyo, paano siya makakapagbuhay at umalis sa istasyon ng tren ng Mayberry? Panipi. Ang iba ay labis na nagulat. Ito ay dahil mayroon lamang ilang mga uri ng mga tao sa mundong ito kung saan ang isang tao ay hindi makakaya na masaktan o inisin. Kung hindi man, ang kanilang buong buhay ay masisira. Victor, ayos ka lang ba? Dim ito. Gaano siya ka-bold upang talunin ka? Siya ay tulad ng isang BSTARD. Pumunta at tawagan ang iyong ama ng mabilis. Papatayin ang buong pamilya niya. Panipi. Totoo iyon, Victor. Hindi namin hayaang lumayo ang B***star na ito. Panipi. Victor, nawalan ka ng maraming dugo. Di nagtagal, napapaligiran siya ng isang pangkat ng mga kababaihan. Sinuportahan nila siya at tinulungan siya. Lumilitaw silang napuno ng maraming sakit. Bukod, tinitigan nila si Gerald. Sa katunayan, sambahin nila ng malalim si Victor. Pareho siyang gwapo at mayaman. Ngunit si Gerald ay walang tao kundi isang mahirap na tao. Tiyak na mapaparusahan siya dahil sa pagbugbog kay Victor. *man ito. Tiyak na hindi ko siya papayag na lumayo dito. Ipadala mo lang ako sa ospital. Tatawagan ko kaagad ang aking ama. Panipi. Malubhang nasugatan si Victor, at maaaring magdusa siya mula sa isang concussion. Sa sandaling iyon, ipinadala siya sa ospital sa pamamagitan ng isang ambulansya sa tulong ng iba matapos niyang sabihin na mabangis kay Gerald. Gerald, maghintay ka lang. Ngunit ano ang tungkol kay Gerald? Siya ay sumisigaw. Maghintay. Hindi ako. Kudlit. Sa totoo lang, laging nais ni Gerald na talunin si Victor. Noong nakaraan, inutusan si Gerald ni Victor na pumunta at gumawa ng ilang trabaho para sa unyon ng mag-aaral. Kapag siya ay mabagal sa kanyang trabaho, sipa siya ni Victor ng maraming beses. Pinalo rin niya si Gerald ng maraming beses din. Bukod, nang makilala niya si Mila sa lecture hall sa una, halos binugbog siya ni Victor dahil sa marumi na sapatos ni Mila. Ngunit si Victor ay tumigil sa pamamagitan ni Mila. Karaniwan, hindi niya nabanggit ang mga bagay na iyon, ngunit malinaw na naalala niya ang mga ito. Narinig niya na hinatulan sila ni Victor bilang dalawang nakamamanghang mahihirap na tao ngayon. Di nagtagal, napuno siya ng napakalawak na galit. Victor, binabaliwala mo ang iyong sarili para kay Layla ngayon lang. Ngunit ngayon kinundena mo siya ng ganyan. Nirerespeto mo pa ba siya? Kudlit. Kaya, kinuha ni Gerald ang isang ladrilyo at sinampal ang ulo ni Victor. Nagawa niyang maibulalas ang kanyang galit kay Victor. Masarap ang pakiramdam niya tungkol dito. May sumigaw. Gerald, gaano ka kamatapang? Ngunit nais ko lamang makita kung paano ka patuloy na manatili dito, nag-aaral para sa kurso. Whitney, sumama ka sa akin. Makakatagpo kami ng direktor ng departamento. Bago dumating ang ama ni Victor, kailangan nating alisin si Gerald at lutisin ang isyong ito. Kung hindi man, may isang nakapipinsalang maaaring mangyari na ibinigay kung paano ang kanyang ama. Panipi. Fine, Cassandra. Naging pagsasalita si Whitney. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gerald at umiling-iling. Ito ay tila may isang napapailalim na kahulugan. Hintayin mo lang ang iyong matinding parusa. Kabanata 185. Hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kanilang mga sneer at sarkastiko na mga puna. Kinuha lamang niya ang kanyang telepono at pinadalhan ng mensahe si Zack, sinabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Victor at sa kanyang mga gawain sa pamilya. Pagkatapos, kinaladkad niya si Layla pabalik sa silid-aralan. Alam ni Harper na nahaharap na ngayon si Gerald. Ang Wrights ay talagang isang mayamang pamilya. Ang ama ni Victor ay kasangkot sa internasyonal na negosyo, at talagang mayaman sila. Bukod, ang kanyang ama ay isang lokal sa Mayberry, kaya maaari siyang isaalang-alang na isang malakas at maimpluwensyang tao doon. Ngunit si Harper at ang iba pa ay nanatili pa rin kay Gerald, na binabaliwala ang mga bagay na iyon. Gerald, nagtatago ka ba sa silid-aralan? Ang direktor ng departamento ay nais na makilala ka. Panipi. Sa sandaling iyon, binuksan ni Whitney ang pintuan ng silid-aralan kung nasaan si Gerald. Pagkatapos ay tinawid niya ang kanyang mga braso sa harap niya at gaanong sinabi. Sa pamamagitan ng paraan, ikaw ay Harper, hindi ba? Pumunta at tumulong upang i-pack up ang kanyang mga bagay. Kung hindi, kailangan niyang gawin ito mismo pagkatapos na bumalik siya sa silid-aralan mamaya. Panipi. Ginawa niya iyon dahil lamang sa kapakanan na binili ni Gerald ang mga branded na damit para sa kanya dati. Kaya paalalahanan siya ni Whitney. Pagkatapos, diretso siyang umalis.
Sumunod si Gerald sa likuran ni Whitney at naabot ang pintuan ng tanggapan ng direktor ng departamento. Si Cassandra at ilang mga kababaihan na malapit kay Victor ay naghihintay din sa pintuan. Nag-sneer sila. Gaano ka manggahas na gawin ang ganoong bagay? Pumunta sa opisina ngayon. Nais ng direktor ng kagawaran na makilala ka mag-isa. Panipi. Malamig na ngumiti si Cassandra. Huwag isipin na lalayo ka sa parusa bilang ilaw na pinalayas mula sa kolehiyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang iyong buong buhay ay nasira ngayon na pinalo mo si Victor. Panipi. Galit na sinabi ng iba pang mga kababaihan. Ngumiti si Gerald. Binuksan niya ang pintuan at direktang pumasok sa opisina. Si G. Reeds ay ang direktor ng kagawaran. Tinawag siyang Jacob Reeds. Siya ay isang taong may edad na nagsuot ng baso. Sa sandaling iyon, umiinom siya ng tsaa at binabasa ang mga pahayagan. Sa sandaling pumasok si Gerald sa opisina, inilagay niya ang teacup ng malupit sa mesa. Gerald, nagulat ako nang makita kang matalo ang mga tao. Ang iyong mga resulta ay katangi-tangi, at mayroon kang gayong mabuting asal. Bukod, ikaw ay isang matapat na tao din. Hindi kailanman nangyayari sa akin na ikaw ay magiging mapanghimasok. Talagang tanga ka, panipi. Pinahamak siya ni Jacob. Mr. Reeds, sinimulan niya ito. Panipi. Mahinahon na sinabi ni Gerald. Si Jacob ay sumigaw. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula nito. Ang katotohanan ay pinalo mo si Victor. Mali ka sa paggawa ng ganoong bagay. Ipaalam sa akin, nilikha mo ang gayong problema sa oras na ito. Bukod, paano maihahambing ang background ng iyong pamilya sa Victor? Kumusta naman ito? Mayroon akong isang application form dito, nag-a-apply upang umalis sa kolehiyo. Mag-sign lang ito at iwanan ang instant na ito. Panipi. Nakatitig si Jacob kay Gerald sa pag-aalipusta. Kaya kung ano ang sinabi ni Jacob ngayon sa kanyang pabor ay walang iba kundi lamang mga civility. Ngunit hindi naisip ni Gerald na magiging seryoso ito hanggang sa siya ay pinalayas mula sa kolehiyo. Ngayon na pagtanto niya na si Jacob ay nagpasya upang paalisan siya mula sa kolehiyo. Ito ay dahil si Victor ay nagmula sa isang mayamang pamilya, at mahirap si Gerald. Kung pinalo siya ni Victor sa araw na iyon, ang lahat ng kailangan ni Victor ay para lamang humingi ng tawad sa kanya at magbayad para sa mga bayarin sa medikal. Ngunit kung ito ay ang iba pang paraan sa paligid, pagkatapos ay mapapatalsik siya mula sa kolehiyo. Hindi niya ito matulungan. Dahil napilitan siya sa ganoong estado, wala siyang pagpipilian kundi upang pirmahan ang form. Inilagay ni Gerald ang kanyang telepono sa mesa, kinuha ang panulat, at naghanda upang punan ang form, kasama na ang dahilan upang umalis sa kolehiyo. Napangiti si Jacob. Nakakagulat na ang telepono ni Gerald ay biglaang. Ipinakita ng caller ID na ito ay isang tawag mula kay G. Rain. Ito ay isang tawag mula sa ministro ng Ministry ng Edukasyon Mr. Rain. Sa nakaraang linggo, tinanong ng kanyang kapatid na babae tinanong ni Jessica si Gerald na makipag-ugnay kay G. Rain ng ilang beses dahil sa pag-iibigan ng pamumuhunan sa Choate Elementary School. Ngunit hindi sinagot ni Gerald ang telepono. Mabilis niyang pinupuno ang form. Gayunpaman, ang tawag na iyon ay nakakaakit ng pansin ni Jacob sa tabi niya. Ito ba, G. Rain? Bakit mayroon kang numero ng kanyang telepono? Panipi. Tiyak, si Jacob ay wala sa posisyon na makilala kay G. Rain. Ngunit naalala niya ng malinaw ang contact number ni G. Rain. Bakit tinawag ni G. Rain si Gerald? Bakit niya nakipag-ugnay kay Gerald? Kudlit. Ikaw, bakit ka pa rin sa isang labi? Mas mabilis na kunin ang telepono. Panipi. Lumala ang ekspresyon ni Jacob. Tumayo siya ng diretso at hiniling kay Gerald na sagutin ang tawag. Oh gosh, maging ang chancellor ay hindi ako nagpapabiye sa isang mahalagang tao tulad ni G. Rain. Kudlit. Kabanata 186. Bakit ka nagmamadali? Hindi ko pa natatapos ang pagpuno sa form. Sasagutin ko ito kapag tapos na ako. Panipi. Maraming tao ang tatawag sa kanya. Karaniwan, sasagutin kaagad ni Gerald ang tawag. Ngunit ayaw niyang gawin ito, nakikita kung paano nababalisa si Jacob. Sa pamamagitan ng paraan, si Gerald ay kumain ng 2 beses kasama si G. Rain dati. Alam nila ang tungkol sa bawat isa. Hindi nila kailangang maging sibil sa bawat isa. Bakit ka pa rin pinupuno sa form? Pumunta at kunin ito. Bakit ka tinawag ni G? Rain. Mas mabilis na kunin ito. Panipi. Namatay ang tawag. Walang sino mang sumagot ng tawag sa loob ng mahabang panahon, kaya't ito ay direktang nakabitin. Si Jacob ay sumigaw. Gerald, ikaw ay isang pipi na tao. Karapat-dapat ka sa pagiging
Tumunog ulit ang telepono. Halika, mas mabilis na kunin ang telepono. Panipi. Sa oras na ito, mabilis na inagaw ni Jacob ang panulat sa kamay ni Gerald ng diretso. Pagkatapos ay tinulungan niya si Gerald na sagutin ang telepono at ilagay ito malapit sa kanyang tainga. Gayunpaman, hindi rin inunat ni Gerald ang kanyang kamay upang kunin ang telepono mula kay Jacob. Naupo siya doon na ganyan. Sa kabilang banda, sumandal si Jacob kay Gerald at hinawakan ang telepono sa kanyang kamay, hinawakan ito malapit sa tainga ni Gerald. Ang eksenang iyon ay lumitaw sa halip masayang maingay. Ngunit hindi gaanong pakialam si Jacob tungkol sa iba pang mga bagay para sa kapakanan ng kanyang hinaharap. Wala siyang pakialam kung anong negosyo si G. Rain sa kanyang isipan, na tumatawag kay Gerald. Nagpa siyang batiin si G. Rain sa pagtatapos ng tawag. Mr. Rain? Hello. Panipi. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Gerald, tinawag kita ngayon lang. Bakit hindi mo ito kinuha? Abala ka ba? Panipi. Ngumiti si Bernard at sinabi. Ilang beses nang nakilala ni Bernard si Gerald, at nagkaroon siya ng magandang impression kay Gerald. Sa sandaling narinig ni Gerald ang tungkol sa proyekto ng paggawa ng kawanggawa sa pamamagitan ng pagtaguyod ng SCOTHOW Elementary School, ipinangako niya na kunin ang buong proyekto ng walang pag-aalangan. Ibinigay pa niya agad ang mga pondo. Bukod, ang isang mayamang kabataan na katulad niya ay tulad ng isang palakaibigan at mapagpakumbabang tao. Hindi nagtagal ay naging malapit sa kanya si Bernard. Abala ako sa pagpuno sa dropout application mula ngayon. Ipinagbabawal ako ng direktor ng departamento na mag-aral dito mula ngayon. Sa pamamagitan ng paraan, G. Rain, ano ang problema? Panipi. Ngumiti si Gerald. Naisip niya na ito ay isang tawag mula kay Zack, ngunit hindi niya naisip na ito ay si G. Rain pagkatapos ng lahat. Ikaw. Gustong-gusto ni Jacob na masakop ang bibig ni Gerald. Mula sa paraan na tinalakay ni Gerald si G. Rain, nagsimulang pakiramdam si Jacob. Diyos ko, medyo malapit na silang relasyon. Panipi. Naririnig ang sinabi ni Gerald, naging kinakabahan si Jacob. Ito ay tulad nito. Ang aming proyekto tungkol sa Scout Elementary School ay naantala bago dahil sa hindi sapat na pondo. Ngayon ito ay halos ganap na itinayo. Magagamit na namin ito pagkatapos ng 2 buwan pa. Tinawagan kita para makita lamang kung libre ka bukas. Mangyaring lumapit dahil magkakaroon kami ng isang maliit na pag-andar dito. Panipi. Fine. Walang problema. Tumango si Gerald. Hindi, tila may mali. Gerald, ano ang sinabi mo ngayon? Isang dropout application form. Panipi. Ngayon lamang na nakuha ni Bernard ang kanyang pandama at napagtanto kung ano ang sinabi ni Gerald na nakaraan. Tama iyon. Pinalayas ako ng aking direktor ng departamento mula sa kolehiyo. Pinupuno ko ngayon ang form sa harap niya. Panipi. Sa una, binalak ni Gerald na punan ang form at hinarap si Victor pagkatapos nito. Pagkatapos lamang ay pupunta siya at makilala muli si Jacob upang makita kung makakakuha siya ng mga pandama sa kanya. Gusto lang niyang makita kung pareho pa rin ang mga bagay. Ngunit ngayon ay nagtaka siya kung maaari niyang hilingin kay G. Rain na sabihin ang isang bagay sa kanyang pabor. Gerald, bigyan mo siya ng telepono. Ngumiti si Gerald at tumango. Narito ka. Gusto kanyang kausapin. Panipi. Oo naman. Hindi nagtagal ay itinuwid ni Jacob ang kanyang katawan at hinatak ng bahagya ang kanyang kwelyo. Mr. Rain? Hello. Ikaw? Oo. Ito ay walang iba kundi isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Oo naman. Ano? Siya ba si G. Crawford? Oh my God. Siyempre. Tiyak na panatilihin ko itong lihim. Oo naman. Walang problema. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Panipi. Napalunok ng bahagya si Jacob. Ang sinabi ni Bernard sa wakas ay nagulat ng labis si Jacob. Novel drama. Tiyak, alam ng lahat o narinig ang tungkol kay G. Crawford ng Mayberry. Bukod, si Gerald ay si G. Crawford. Tapos ka na ba? Ngumiti si Gerald at sinabi. Mr. Crawford? Oo. Panipi. Ang ekspresyon ng mukha ni Jacob ay naging kawili-wili ng biglaan. Napuno siya ng pag-aalipusta sa una. Ngayon, sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang kumentat kay Gerald. Pagkatapos ay magpapatuloy ako sa pag-sign ng aking pangalan dito. Natapos ko na ang punan ngayon, maliban sa pag-sign ng aking pangalan. Panipi. Kinuha muli ni Gerald ang panulat. Hindi. Malakas na sigaw ni Jacob. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gerald. Kabanata 187. Mr. Crawford, hindi pagkakaunawaan. Ito ay walang iba kundi isang hindi pagkakaunawaan. Panipi.
Si Jacob ay labis na nababalisa. Ano ang hindi pagkakaunawaan? Hindi rin ako makakaligtas ngayon sa Mayberry. Mas mabilis akong umalis sa kolehiyo. Panipi. Nais ni Gerald na pirmahan ang form. Mr. Crawford, mali ako. Mali talaga ako. Sa totoo lang, maibigay ko lang sa iyo ang isang magaan na parusa para dito. Ngunit nakinig ako sa iba at nais kong paalisan ka mula sa kolehiyo. Panipi. Kung alam ng Chancellor na nais niyang paalisan na si G. Crawford ng Mayberry mula sa kolehiyo, tiyak na masisira siya. Kahit na walang alam ang Chancellor tungkol dito, tiyak na masisira siya at parusahan ng malubhang ibinigay na nais niyang paalisan si G. Crawford. Fine. Kung gayon ano ang susunod na gagawin tungkol sa pangyayaring ito? Hiniling ni Cassandra sa isang mag-aaral na gawin ang ganoong bagay sa publiko. Tiyak na nasaktan nito ang pagpapahalaga sa sarili ng mag-aaral. Panipi. Hindi rin alam ni Gerald kung kailan nagsimula siyang magkaroon ng kaunting mga pagbabago. Kapag nakikipag-usap siya sa mga bagay ngayon, hindi siya ang mahiyain at duwag na tao na dati. Ngayon, sasabihin niya kung ano ang nais niyang sabihin ng direkta. Huwag kang mag-alala, G. Crawford. Makikipag-usap ako ng makatarungan. Panipi. Bukod, magbigay ng $70,000 kay Leila sa ilalim ng pangalan ng ordinaryong tao. Bibigyan kita ng pera mamaya. Salamat, Panipi. Ikaw ay masyadong magalang. Masayang ngumiti si Jacob. Tumango si Gerald. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Sa labas ng opisina, may nagbuntong hininga. Si Gerald ay tiyak na maalis mula sa paaralan. Nagkaroon siya ng isang nakamamanghang buhay dito sa loob ng 3 taon mula nang. Ngayon, hindi rin siya makapagtapos. Panipi. Tumawid si Cassandra sa harap niya sa pagbibitiw at ngumiti ng mapait. Mabuti na siya ay pinalayas. Mas mabuti kung hindi niya maiiwan ang buo ng Mayberry. Gaano siya kabold upang talunin si Victor? Panipi. Galit pa rin sila kay Gerald. Sa sandaling iyon, binuksan ang pintuan. Lahat ng mga ito ay nais na magmadali patungo kay Gerald at masigasig sa kanya muli, kasama na si Cassandra. Gerald, mangyaring mag-ingat. May isang maliit na hagdanan dito pagkatapos ng pag-aayos. Panipi. Ang eksenang iyon bago nila ito ikinagulat ng malaki. Pinalawak nila ang kanilang mga mata. Di nagtagal ay nakita nila si Jacob na tinutulungan si Gerald sa hagdanan, na sinusuportahan siya ng malumanay. Ang hagdanan na iyon ay 1 o 2 sentimetro lamang. Ito ay hindi kahit isang hagdanan. Bakit lumitaw si Jacob na natatakot siya na baka saktan ito ni Gerald? Oh, Diyos! Ano ang nangyayari? Kudlit, nakakulong si Cassandra. Mr. Reeds? Gerald? Siya. Panipi. Kumusta naman siya? Alam ko kung anong nangyari ngayon. Ako ay nangangahulugang tanungin ka, Cassandra. Kung hindi sinabi sa akin ni Gerald tungkol dito, hindi ko alam na hiniling mo sa isang babaeng mag-aaral na tumayo sa publiko, may hawak na tanda. Kumuha ka pa ng mga litrato ng grupo doon, hindi ba? Panipi. Malinaw kung sinabi sa iyo ang tungkol dito ngayon. Panipi. Hindi ko alam ang tungkol dito. Sa pamamagitan ng paraan, ang bagay na ginawa mo ay labis na galit, nakakahiya sa isang mag-aaral na ganyan. Sa una, nais ng aming kagawaran na iginawad ka dahil ikaw ang pinakamahusay na guro. Ngunit kalimutan natin ito ngayon. Panipi. Ano? G. Reeds, nagtatrabaho ako ng husto para sa award na iyon sa mga nakaraang 3 taon, na kumita ng lahat ng mga parangal para sa kagawaran. Panipi. Si Cassandra ay ganap na natigilan. Ito ay isang problema na kailangan nating pag-usapan sa kolehiyo kung nais naming panatilihin ka bilang isang guro dito kasama namin ang binigyan ng uri ng guro na ikaw. Gaano kakatindi ang pag-uusap tungkol sa award na iyon? Si Jacob ay sumigaw. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kay Whitney na lumitaw din na nagulat din. Tungkol sa iyo, ikaw ay naging pangulo ng unyon ng mag-aaral sa loob ng 3 taon ngayon, ngunit hindi mo pinamamahalaang gumawa ng anuman. Kung may masamang nangyari, lagi kang naghahanap ng tulong mula sa kagawaran. Ano? Kung hindi maaari mong gawin maliban dito, panatilihin lamang ang post bilang pangulo ng unyon ng mag-aaral muna. Kung mayroong isang mas mahusay na kandidato, hihilingin ka naming magbitiw. Panipi. Ano ang mali? Sigaw ni Jacob kay Whitney bago siya bumalik sa kanyang tanggapan gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Naisip ni Whitney, man ito. Hindi ko rin sinabi ng isang solong salita. Bakit? Novel drama. Bakit ganon? Tulad ng pag-iisip ni na Whitney at Cassandra tungkol doon, lumingon sila ng malamig kay Gerald. Napangiti lamang si Gerald. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Di nagtagal, maririnig niya ang ilang mga balita tungkol kay Victor. Palagi silang hinatulan siya at tumingin sa kanya.
Ngayon ay oras na para sa kanya na maghiganti sa kanila. Bumalik si Gerald sa silid-aralan, at napagtanto niya na umalis na si Harper at ang iba pa. Bumalik din siya sa kanyang dorm at nagsinungaling sa kama. Sinabi niya kay Harper at sa iba pa na ayos lang ngayon. Tiningnan niya ang oras at napagtanto na 6 na ito sa gabi. Nagpa siya siyang maglaro kasama ang kanyang telepono ng ilang sandali bago siya lumiko. Kabanata 188. Sa sandaling iyon, si Cassandra ay nagpadala ng isang mensahe sa kanyang iba pang social media account. Nagagalit ako. Ordinaryong tao. Gusto kong pumunta at patayin ang aking sarili. Ano ang dapat kong gawin? Panipi. Sinabi ni Cassandra. Sa totoo lang, nagalit si Gerald nang makita niya ang pangalan ni Cassandra. Kung ayaw mong mabuhay, pumunta ka lang at mamatay. Ano pa ang magagawa mo? Panipi. Gumawa si Gerald ng mabilis na tugon. Oh, nakakainis ka. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay na nakakagalit sa akin. Panipi. Si Gerald ay nakatali sa dila. Gumamit siya ng isang mabisyo na tono. Ngunit paano magagamit ni Cassandra ang gayong matamis na tono sa kanya, na kumikilos tulad ng isang nasirang bata? Hindi alam ni Gerald kung paano tumugon sa kanyang mensahe. Humph! Palagi kitang nagmamalasakit, ngunit hindi mo ako pinansin. Nalulungkot ako. Ngunit nais ko pa ring sabihin sa iyo ang tungkol dito. Alam mo kung ano, ordinaryong tao. Maaari ko lamang ibuhos ang aking damdamin at malayang magsalita sa iyo. May nangyari ngayon. Alam mo ba ang tungkol sa kampanya ng pangangalap ng pondo para sa aking kagawaran? Dahil lamang sa isang nakamamanghang mahirap na B***** mula sa aking klase, nasira ang kampanya. Wala na ngayong pera si Leila na babayaran para sa bayad sa medikal ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang mas mahalaga ay naninakawan ako ng pagkakataong makuha ang parangal ng pinakamahusay na guro dahil lamang sa kanya. Panipi. Nag-donate ako ng pera para kay Leila. Nag-donate ako ng $70,000 sa kanya. At patungkol sa guro na iyon, naghahain ka ng tama. Panipi. Diniretso siya ni Gerald na binabaliwala ang kanyang damdamin. Gaano ka nakakainis? Bakit ko naramdaman na gusto mo akong panunokso? Humph! Oh gosh! Si Gerald ay naging lubos na hindi nagsalita ngayon. Naisip niya kung ang iba ay nakakaramdam ng kasiyahan kahit na sila ay pinaglaruan sa kanya dahil lamang siya ay naging mayaman ngayon. Baka ganito, sa oras na iyon, si Felicity ay nagpadala din ng isang mensahe kay Gerald. Nandyan ka ba? Ordinaryong tao. Panipi. Si Gerald ay sapat na sa mga babaeng iyon. Nawala ka. Hindi ako magagamit. Namumura si Gerald. Oh, ang ordinaryong tao ay naging ligaw ngayon. Pinahiya mo ako. Panipi. Si Gerald ay muling nakatali sa dila. Tila totoo talaga. Matapos siyang maging mayaman, ang iba ay nadama na masaya ito kahit na pinagalitan niya sila. Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang kanilang mga mensahe ng direkta. Si Gerald ay naka-login sa kanyang sariling pangunahing account at nag-chat ng isang maikling sandali kasama si Mila. Pagkatapos, lumingon siya. Kinaumagahan, nagising si Gerald ng maaga sa umaga dahil sa pagpapaandar na binanggit sa kanya ni G. Rain. Ito ay dahil walang mapapansin kung nagising siya ng maaga at pumunta upang kunin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang manatiling mababang susi. Nakarating si Gerald sa parke. Humph! Hindi ba iyon ang mahirap na tao? Hindi mo ba alam kung gaano ito pagkabigo kahapon? Hindi man siya pinalayas. Panipi. Totoo iyon. Pinalo niya si Victor, at maaari pa rin siyang manatiling buhay hanggang ngayon. Ito ay isang himala. Panipi. May mali. Tingnan mo siya. 6 na lamang ng umaga. Saan siya pupunta ng maaga sa umaga? Gusto ba niyang tumakas? Panipi. Oo. Malinaw niyang nais na tumakas. Mga kapatid na babae, na B***** talunin ang aming tagumpay. Hindi natin dapat pahintulutan siyang makalayo dito. Pumunta at itigil mo siya. Panipi. Ang minuto ay pumasok si Gerald sa parke, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na may mukha na may 4 na kababaihan. Wala silang iba kundi ang 4 na kababaihan na kinundena siya ng walang tigil para kay Victor noong nakaraang araw. Parang dumating sila sa parke para sa isang umaga ron. Sa kasamaang palad, nakulong sila kay Gerald. Humph! B*****. Saan mo plano na tumakas? Panipi. Ang babaeng tila pinuno nila ay malamig na sinabi. Kinuha ni Gerald ang kanyang susi ng kotse ng Lamborghini, tumangala, at nag-sign sa kotse ng Lamborghini sa likuran nila. Hindi ako tumatakbo kahit saan. Gusto ko lang itaboy ang kotse ko. Panipi. Malamig na sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, pinindot niya ang kanyang susi ng kotse. Isang tunog ng chirping ang narinig.
Ang mga ilaw ng kotse ay sumabog at automatikong binuksan ang pinto. Kabanata 189. Binuksan ang pintuan ng sasakyan. Natigilan ang 4 na kababaihan. Ano? Ang maluho na kotse na ito ay kabilang kay Gerald. Hindi ba siya isang mahirap na tao mula sa aming kagawaran? Paano niya kayang magmaneho ng napakaganda at maluho na kotse? Kudlit. Lumingon sila upang tumingin kay Gerald, at ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay nagbago ng malaki. Ang kotse na iyon lamang ay mas mahal kaysa sa sasakyan ng Audi ni Victor. Nag-sneer sila. Kaya ano ang tungkol kay Victor? Mas mahusay ito kaysa sa Victor. Gano kulang kotse na ito ng Lamborghini. Ang pinuno mula sa mga batang babae ay naging mapatla. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Gerald at sinabi ng walang kinikilingan, Gerald, sa iyo ba ang kotse na ito? Iyo ba ito? Panipi. Kung hindi, ikaw ba? Si Gerald ay tila ginagamit sa ganoong klaseng babae at ang kanilang mga tono. Malamig na sinabi niya. Ang kotse na ito ay sobrang cool. Ito ba ay nasa paligid ng $1 hanggang $2 milyong? Panipi. Malapit na ang babaeng iyon na malapit sa kotse. Ganap na nawala siya sa sarili noon. Tingnan ang marangyang kotse na ito. Kung maaari akong umupo sa kotse na ito kahit isang beses, magiging masaya ako na baka mamatay ako. Kudlit. Ang iba pang 3 kababaihan ay sumugod din sa kotse. Tiningnan nila si Gerald sa paghanga. Halos $1,800,000. Sinimulan ni Gerald ang makina ng kotse, at narinig ang isang kaakit-akit na umuusbong na tunog. Wow! Napaka-cool! Gerald, saan ka pupunta? Maaari mo ba kaming sumakay din? Panipi. Napangiti ang babae at tinanong si Gerald. Nawala. Malamig na sinaktan sila ni Gerald. Sa katunayan, medyo maganda sila. Ngunit ito ay isang kakaibang bagay. Kinundena nila si Gerald para sa kapakanan ni Victor, ngunit ngayon ay nais nila siyang bigyan sila ng pagsakay. Ang isang magandang bagay na tulad nito ay hindi mangyayari. Pagkatapos nito, pinalayas niya ang kotse at direktang umalis. Gerald, ikaw. Hindi sila pinansin ni Gerald. Nagalit sila kaya sinaksak nila ang kanilang mga paa. Sa hindi inaasahan, si Gerald ay isang napakamayaman na tao. Naramdaman nila na parang nagdusa sila ng malaking pagkawala. Nasaktan nila ang isang tunay na mayaman na tao dahil lamang sa isang hanggal na tagumpay. Hindi lang ito nagkakahalaga. Kumusta naman si Gerald? Matapos niyang masira ang mga ito, pinalayas niya ang kanyang sasakyan ng diretso sa panlabas na lugar ng conference hall. Kahit na ito ay pa rin ng maaga, si Bernard at ang iba pang mga pinuno ay naroon ngayon. Mayroong 2 bahagi sa pag-andar. Ang unang sumali sa isang pulong sa pagtatatag ng paaralan na gaganapin 1 oras mamaya. Kailangang dumalo si Gerald sa pagpupulong kasama ang ilang iba pang mga pinuno sa isang nakahiwalay na silid ng pagpupulong. Pinondohan ni Gerald ang pagtatatag ng Scott Howe Elementary School, at nakatulong siya upang maitaguyod ang halos 20-30 tulad ng mga paaralan. Ang mga paaralan ay itinayo lalo na para sa mga anak ng mga manggagawa na nagtrabaho sa labas, na nagbibigay ng isang platform ng pang-edukasyon para sa kanila. Ito ay medyo isang kontribusyon. Tiyak, siya ay sa halip ay lubos na pinahahalagahan at iginagalang. Ang pangalawang bahagi ng pag-andar ay sumali sa isang pulong sa pagtuturo ng guro at kawani sa pangunahing komperensya ng komperensya. 2 buwan lamang ang naiwan bago sila nagsimulang mag-recruit ng mga mag-aaral. Kailangan nilang ayusin ang pagpili ng mga kawani ng pagtuturo ng maaga at magbigay ng pagsasanay para sa kanila. Kailangang sumali si Gerald sa unang bahagi ng pag-andar at pinilit na makinig kay Bernard na walang tigil na nakikipag-usap tungkol sa iba't ibang mga bagay sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, hindi plano ni Gerald na sumali sa pangalawang bahagi ng pagpapaandar, na may hawak na pulong sa pagtuturo at kawani. Ito ay dahil hindi niya kailangang itaas ang anumang opinyon doon. Bukod, naramdaman niya ang pressure, kasama ang isang grupo ng mga guro. Ang kanilang mga antas ng akademiko ay tiyak na hindi naaayon sa bawat isa. Medyo may kaalaman sila at mapipilit nito si Gerald. Dahil malaya siya, nagpasya siyang tingnan ang isa sa mga paaralan na malapit sa lugar ng pag-andar. Pagkatapos ng lahat, maaari itong isaalang-alang ng isang partikular na makabuluhang bagay na nagawa niya. Hindi hinimok ni Gerald ang kanyang sasakyan. Naglakad siya papunta sa paaralan. Dahil ang paaralan na iyon ay halos ganap na itinayo nang maipagpatuloy nila ang proyekto, nakarating na ito sa yugto ng Webbles pagkatapos lamang ng 2 buwan. Ang buong paaralan ay nakatanim na ngayon ng mga puno at halaman. Hindi may kakaila, ang nakapalibot sa paaralan ay medyo mahusay na ibinigay sa malaking pondo na ibinigay niya. Nag-snap siya ng 2 litrato ng paaralan, pinaplano na ipadala at ibahagi ang mga ito sa kanyang kapatid na babae mamaya.
Tumigil ka, hindi mo ba alam na ipinagbabawal mong mag-snap ng mga litrato sa paaralan? Hindi mo ba nakita ang babala sa pag-sign? Panipi. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malamig at mahigpit na tinig ng babae. Natakot si Gerald. Tumalikod siya at nakita ang pag-sign. Inaangkin nito na ang mga pag-snap ng mga litrato ay ipinagbabawal doon. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko napansin iyon. Tatanggalin ko ito kaagad. Panipi. Bagaman tinulungan niya ang pondo sa pagtatatag ng paaralan na iyon, si Gerald ay walang nakita na espesyal sa kanyang nagawa. Kaya sumunod siya at tinanggal ang mga litrato. Ikaw ba, Gerald? Nakakagulat, natagpuan niya ang kanyang sarili na kinikilala ng babaeng iyon. Tumalikod siya at nakita ang isang babae sa isang itim na uniforme. Kilala ba niya siya? Lillian, kilala mo ba siya? Mayroong dalawang iba pang mga kababaihan at isang lalaki sa tabi ni Lillian. Tinanong nila ngayon si Lillian. Kabanata 190. Kilala ko siya. Siya ang aking kaklase mula sa high school. Ano ang mali, Gerald? Hindi namin nakita ang bawat isa sa loob ng 3 taon ngayon. Nakalimutan mo na ba ako? Panipi. Sinabi ni Lillian sa sorpresa. Ngunit maliban sa sorpresa, tila napuno siya ng isang uri ng panunuya sa sandaling iyon na nanunuya kay Gerald. Ito ay ang uri ng pakiramdam ng isa nang sa wakas ay napagtanto niya na ang taong inaakala niyang matagal nang nawala ay lumitaw sa harap niya muli. Matapos ang napakaraming taon, ang B***star na akala niya ay matagal nang namatay ay wala na. Napuno siya ng ganitong uri ng sorpresa. Sa katunayan, tinitingnan si Lillian na ganyan, natigilan din si Gerald. Siya ay nakatali sa dila. Tiyak, alam niya kung sino si Lillian. Nasa parehong klase sila mula noong taon ng sophomore. Kapag malapit na silang pumunta sa iba't ibang mga kurso sa junior high, inilagay muli sa parehong klase. Sa sandaling iyon, si Lillian ay tila miyembro ng komite ng sining. Magaling siyang kumanta at sumayaw. Gayunpaman, walang espesyal sa kanilang relasyon noon. Ang isang batang babae na tulad ni Lillian ay tiyak na nais ng mga batang lalaki na ang mga pamilya ay mayaman at iginagalang sa high school. Walang mga katangiang iyon si Gerald. Dagdag pa, ang kanilang paaralan ay matatagpuan sa bayan, at si Lillian ay residente doon. Kaya't ang kanyang panlasa at background ng pamilya ay hindi pinayagan siyang makipagkaibigan sa isang taong tulad ni Gerald. Sa loob ng 3 taon sa high school, ang mga bagay na sinabi nila sa isa't isa ay mas mababa kaysa sa sinabi nila sa bawat isa nang magkita sila ng bawat isa ng sinasadya doon sa paaralan ngayon. Kaya tiyak na hindi sila nakikipag-ugnay sa isa't isa matapos silang makapagtapos ng high school. Bagaman napansin ni Gerald ang hindi kanais-nais na titig ngayon, minamahal pa rin niya ang mga bagay na luma. Oo, hindi kami nakilala sa bawat isa sa loob ng 3 taon ngayon. Halos hindi kita makikilala. Napaka-prettier mo ngayon. Panipi. Ngumiti ng bahagya si Gerald. Hoy, ito ay talagang isang mahabang panahon. Kahit na maaari mong malaman kung paano purihin ang iba. Ngunit bakit ako nakakaramdam ng awkward tungkol dito, nakikinig sa iyong mga papuri? Tumawid si Lillian sa kanyang dibdib at ngumiti ng malamig. Lillian, ipakilala natin siya sa amin dahil siya ang dati mong kaklase. Napansin ng babaeng iyon na si Gerald ay lumitaw na nakalulugod sa mata, kaya ngumiti siya at direktang sinabi. Ano ang impyerno? Fiona, maaari mo bang ihinto ang phoneng sa bawat tao na nakilala mo sa lahat ng oras? Alam mo ba kung anong uri ng isang tao na si Gerald sa panahon ng aking high school? Panipi. Diyos ko, si Lillian ay nakatali sa dila. Ang kanyang matalik na kaibigan ay palaging kumilos ng ganyan. Siya ay nahuhumaling sa paghahanap ng kanyang sarili ng isang kasintahan sa tuwing nakilala niya ang isang bahagyang gwapo. Ngunit naisip niya na talagang kailangan ni Fiona na panatilihing bukas ang kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Lillian na umamin na si Gerald ay talagang gwapo, ngunit siya ay isang. Ano ang mali? Si Gerald ay isang nakamamatay na mahihirap na tao na bumalik sa high school. Alam mo ba kung ano ang karaniwang kinakain niya sa oras ng tanghalian sa oras na iyon? Kumain lamang siya ng payak na tinapay na may ilang mga adobo na gulay. Bukod sa, ang kanyang uniforme ay sobrang makinis na ang pantalon sa paligid ng kanyang tuhod ay punit. Inilagay pa niya ang mga patch sa kanila. Ngunit hindi niya nais na bumili ng isang bagong uniforme. Panipi. Ano? Paano posible na mayroong isang mahirap na tao? Panipi. Ang magandang babae, si Fiona ay natigil ang kanyang dila, na inaangkin na siya ay talagang natakot at nagulat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Lillian, pinalalaki mo ba ang mga katotohanan? Panipi. Ang lalaking iyon ay ngumiti ng mapait. Kung ako ay mahirap na, sa palagay ko mas mabuti kung papatayin ko ang aking sarili. Ano? Pinalalaki ko ba ang mga katotohanan?
Gerald, sabihin sa kanila kung totoo ang sinabi ko. Panipi. Nag-aalala si Lillian. Gusto lang niyang patunayan sa iba na tama siya. Tungkol sa kung paano niya kinundena si Gerald at nagagalit sa kanya, hindi rin naisip ni Lillian. Para sa kanya, si Gerald ay isang paksa ng chismis. Nag-sneer si Gerald. Oo, totoo. Napangiti si Gerald ng mahina, napagtanto na ang pag-uugali at katangian ni Lillian ay hindi nagbago. Kahit nainis siya sa kanya, hindi siya mukhang galit. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Lillian ngayon ay totoo. Wala siyang pakialam kahit na tiningnan nila siya na ibinigay na walang kahulugan kung inilantad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ipinakita ang kanyang kayamanan sa harap nila. Sa pamamagitan ng paraan, Lillian, bakit ka napunta sa paaralang ito? Mula sa nakikita ko, ikaw ba ang guro dito? Nahanap mo ba ang iyong trabaho sa lalong madaling panahon? Panipi. Tinanong siya ni Gerald. Nang umalis siya sa conference hall, nalaman niya na ang lahat ng mga guro ay nasa uniforme na iyon. Oo, mabilis naming nakumpleto ang aming internship. Bukod, mayroon akong isang sertipiko ng kwalifikasyon ng guro. Tiyak, natapos ko na ang lahat at naayos. Mula ngayon, mangguna ako ng buhay dito sa malaking lungsod na ito, Mayberry. Kumusta ka? Narinig ko na nag-aaral ka sa Mayberry University. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Panipi. Pagkatapos ng lahat, si Lillian ay medyo mature ngayon pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Bagaman tiningnan niya si Gerald, nagtanong pa rin siya pagkatapos na magalang. Ako, hindi pa. Nagtataka pa rin ako kung ano ang dapat kong gawin mula ngayon. Panipi. Ngumiti si Lillian. Upang maging lantad, Gerald, naisip ko na mas mapabuti ka pagkatapos mong pumasok sa kolehiyo. Nakakagulat kung hindi mo ito magagawa, bumalik ka lang sa iyong bayan. Tingnan kung makakahanap ka ng trabaho sa bayan. Kung hindi, maaari kang palaging bumalik sa iyong nayon at bumili ng lupa. Maaari kang magsimula sa pagsasaka o iba pa. Iyon ay kung paano nagsisimula ang mga mag-aaral sa universidad sa kanilang negosyo. Panipi. Tumawid si Lillian sa kanyang dibdib. Mula sa simula, naramdaman niya na si Gerald ay isang mahusay na wala. Matapos magkaroon ng isang casual na pag-uusap sa kanya, lumala ang opinyon sa kanya. Malapit na siyang pumunta para sa isang internship, ngunit hindi pa rin niya alam kung anong uri ng bagay na nais niyang gawin sa hinaharap. Sa pagtingin sa kung paano pinayuhan siya ni Lillian, ngumiti lamang siya ng mapait at tumango ng paulit-ulit. Sa tabi nila, tumango din ang lalaking iyon. Sinabi niya pagkatapos, ang sinabi mo ay tama. Mahirap para sa mga mag-aaral sa universidad na makahanap ng trabaho ngayon. Ang ilang mga maliliit na kumpanya ay walang isang pangako sa hinaharap. Ang mga malalaking kumpanya ay nais lamang ang mga may talento. Tingnan lamang ang Mayberry University, tanging ang pinakapambihirang mga makakahanap ng magagandang trabaho. Kumusta naman ang iba? Maaari silang umaasa sa ilang mga koneksyon o kanilang mga pamilya upang magkaroon ng isang pangako sa hinaharap. Panipi. Ang isa pang batang babae sa tabi nila ay idinagdag, totoo iyon. Ang mga taong nagdurusa ay ang mga katulad ni Gerald. Wala rin siyang kakayahan at talino. Bukod, siya ay medyo mahirap kapwa matipid at sa aspeto ng kultura din. Panipi. Nalubog sila sa isang pinainit na talakayan, at tumayo si Gerald doon na walang magawa. Sa wakas, pinamamahalaang ni Gerald ang isang bagay pagkatapos nilang magawa. Ang apat ba sa iyo ang mga bagong recruit na guro dito? Hindi ito masama. Ang sweldo na ibinigay ay lubos na mabuti dahil ang mamumuhunan ay nagbigay ng isang malaking halaga ng pondo. Ang pag-aayos ng buhay na inihanda nila ay medyo mabuti rin. Panipi. Gusto lang ni Gerald na makipag-chat sa kanya bilang isang matandang paaralan. Ano ang impyerno? Gerald, huwag magpanggap na marami kang alam dito. Sinabi mo ang mga bagay na iyon dahil lamang sa nais mong ipakita sa harap namin. Alam ko na iyon. Ano ang kailangan mong maging sobrang smog? Malinaw kung alam ang tungkol sa iyong sitwasyon. Gusto mo bang i-sport ko ang lahat? Panipi. Sinabi ni Lillian sa halip na walang magawa. Hinawakan lamang ni Gerald ang kanyang ilong ng bahagya at ngumiti ng mapait. Sa pamamagitan ng paraan, hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang bagay mula nang mabugbog kami sa bawat isa ngayon. Sa sandaling iyon, tumangala si Lillian, na parang may naisip siya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.